Mga kapatid, sa ating ebanghelyo na merong tatlong bahagi, narinig natin tungkol sa temptasyon, sanhi ng pagkakasala, tungkol sa kapatawaran sa ikalawa namang bahagi, at sa huli, tungkol sa pananampalataya. Pero yung tatlong ito ay lagi o hindi man lagi ay maaaring nakaugnay sa pagkakasala. At bilang tao, lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo merong kahinaan. At ang unang paalala sa atin ng ating Panginoon ngayon, laging nandyan yung sanhi ng pagkakasala. Ibig sabihin yung temptation laging nandyan. Sa ayaw natin at sa gusto, merong tukso. Sa ayaw natin at sa gusto, merong sanhi ng pagkakasala. Pero kahit merong sanhi ng pagkakasala, kahit merong tukso o temptation, ang desisyon na magkasala ay laging nasa atin. Ang desisyon na hayaan ang sarili na magkasala ay laging nasa atin. Pero kahit na tayo ay nagkakasala, tayo ay pinapatawad, ang mas masakit na pwedeng mangyari ay yung tayo, yung pinanggagalingan nung pagkakasala. Kaya nga sabi ng ating Panginoon na kahit hindi mawawala, kahit kailan ang pagkakasala, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nun. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. At sinasabi doon ang pagpili ng leader na dapat tamang halimbawa. Sa ating buhay bilang Kristiyano, kung nais nating mapabuti, kailangan natin ng mabuting halimbawa sa ating buhay. At ang paalala sa atin sa ating unang pagbasa, hindi lang sa ating ebanghelyo, sa unang bahagi ng ebanghelyo, hindi lang natin kailangan ng mabuting halimbawa para mapabuti tayo. Ang kailangan din, tayo mismo ay yung maging mabuting halimbawa sa ating kapwa. At ang pagiging mabuting halimbawa ay ang pagiging hindi sanhi ng pagkakasala ng iba. Ang pagiging hindi sanhi ng pagkakamali ng iba. Dahil laging nandyan yung tukso. Pero mas masakit, mas pangit naman kung tayo mismo yung nagiging dahilan na magkasala yung ating kapwa. Pero kahit tayo ay nagkakasala, kung tayo man ay maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa o yung ating kapwa ang maging sanhi ng pagkakasala natin, sa ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo, pinapaalalahanan dito, hanggat may humihingi ng tawad sa atin, patawarin natin. Hanggat tayo ay nagkakamali din, humingi tayo ng tawad, pagpapatawad. Hanggat may nagkakasala, in other words, ang dapat gawin, ang paanyaya sa atin, hanggat may nagkakasala, dapat may magpapatawad. Hanggat may nagkakamali, dapat may nagpapatawad. Pero ang nakakatulong sa atin na magpatawad, ang nakakatulong sa atin na maging hindi sanhi ng pagkakasala, ay walang iba kundi ang ating pananampalataya. At yun yung hinihingi ng mga apostol, ng mga alagad sa ating Panginoon sa ikatlong bahagi ng ating ebanghelyo. Hindi lahat ng oras madaling iwasan ang tukso. Hindi lahat ng oras din madaling magpatawad. May mga oras na talagang mahirap labanan at takbuhan ang tukso. At maraming oras mahirap magbigay ng pagpapatawad. Kaya nga kailangan natin ng pananampalataya. Sa isang taong nananampalataya ng buong puso sa ating Panginoon, na katulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating ebanghelyo,
kahit kasing laki man lamang ng butil ng mustasa, ang pananampalatayang ito ay makakatulong sa atin sa maraming bagay. At kasama na doon ang hindi pagkakasala o ang maging hindi sanhi ng pagkakasala ng iba, ang maging mabuting halimbawa, ibig sabihin, at ang magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Amen.